Ang dagat na kristal, inutusan ng Yahweh, alahaya si Adan, na pinalayas sa Eden, na manirahan sa yungib ng mga kayamanan. Sa ikatlong araw, itinanim ng alahayag ang hardin sa silangan ng daigdig sa hangganan ng mundo. Patungong silangan paglipas noon, patungo sa pagsikat ng araw, wala nang makikita kundi tubig na bumabalot sa buong mundo at umaabot hanggang sa mga hangganan ang langit. At sa dakong hilaga ng hardin ay may isang dagat ng tubig, malinaw at dalisay sa panlasa, hindi katulad ng anuman. Kaya't dahil sa kalinawan nito, maaaring tumingin ng isa sa mga kalaliman ng lupa. At kapag ang isang tao ay nahugasan sa tubig nito, nagiging malinis sa kadalisayan nito, at puti sa kaputian nito, kahit na siya ay limayin. At nilikha ng Yahweh alahaya ang dagat na iyon, ayon sa kaniyang sariling kagustuhan, sapagkat alam niya kung ano ang mangyayari sa taong kanyang lalalangin upang pagkaalis niya sa hardin. Dahil sa kanyang pagsuway, ang mga tao ay ipanganak sa lupa, at mula sa kanila ay may mga namamatay na matutuwid, na ang mga kaluluwa ay ibabangon ng alahaya sa huling araw upang sila'y magbalik sa kanilang laman, maligo sa tubig ng dagat na iyon, at ang lahat sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit nang palisin ng alahaya si Adan sa hardin, hindi niya siya inilagay sa hangganan nito sa dakong hilaga. Baka siya'y lumapit sa dagat ng tubig, at siya at si Eva ay maghugas sa tubig nito, magpakalinis sa kanilang mga kasalanan, malimot ang pagsuway na kanilang ginawa, at hindi na niya ito maalala sa kaisipan ng kanilang parusa. Pagkatapos patungkol naman sa dakong timog ng hardin, hindi nagustuhan ng ihaawa alahaya na paitira si Adan doon, sapagkat kapag umiihip ang hangin mula sa hilaga, dadalhin nito sa kanya sa dakong timog ang masarap na amoy ng mga puno ng hardin. Kaya't hindi doon inilagay ng alahaya si Adan, baka kanyang amoy ng masarap na amoy ng mga punong iyon. Malimot ang kanyang pagsuway at humanap ng kaaliwan sa karang na gawang magtamasa sa amoy ng mga puno, at hindi malinis sa kanyang pagsuway. Dagdag pa, sapagkat ang alahaya ay maawain at puno ng malaking habag, at namamahala sa lahat ng bagay sa paraang siya lang nakalam. Pinatira ng alahaya ang ating amang si Adan sa kanlurang hagkalangan ng hardin,
sapagkat sa dakong iyon, ang lupa ay napakalawak. At iniutos ng Yahweh alahaya sa kanya na manirahan doon sa isang yungib, sa isang bato. Ang yungib ng anak kayamanan sa ibaba ng hardin.